Tumango lang ako. Narinig ko ang pagsara ng pinto. Senyales na nakalabas na ito. Habang nakapikit, mukha ni Daddy ang nasa isip ko. Daddy, hindi ko hahayaang masayang lahat ng sinakripisyo mo. Pagdudusahan nila lahat ang ginawa nila sa iyo. Sabi ko sa aking isip. Araw-araw pagising ko, binibigyan ako ni Austin at ng magiging anak ko ng dahilan para magpatuloy sa buhay. Maging masaya araw-araw, makontento sa buhay at iparamdam sa kanila na mahal ko sila ay ang mga bagay na maibibigay ko. Wala naman akong karangyaan sa buhay pero sisiguraduhin ko na mabubusog sila sa pagmamahal ko. Pagmamahal na kailan may hindi magbabago. Hindi ko hahayaan na mangyari ang nangyari sa pamilya ko. Magiging magandang halimbawa ako sa mga anak ko bilang babae at tanging kay Austin ko lang ilalaan ang pagmamahal ko. Hinaplos ko ang pisngi ni Austin na mahimbing nang natutulog. Napaluhan na naman ako nang maalala nangyari kagabi. Nawala man si Daddy, nandito naman si Austin sa tabi ko para punan ang kakulangan sa buhay ko. Pinunasan ko ang luha sa aking mga mata nang hawakan nito ang kamay ko na humahaplos sa kanyang pisngi. "Me love, anong oras na ba at ang aga mong nagising?" "It's 6 a.m. in the morning, D love. What do you want for breakfast?" "Hug and kiss is enough for my breakfast. If you want to offer dessert, probably you will be perfect." "Puro ka naman kapilyuhan eh. Seryoso ko nagtatanong?" Pairap kong sagot. "I'm serious," sagot nito. "Okay, you should rest more at ako nang bahala sa breakfast natin." Tumayo si Austin sa pagkakahiga at umupo sa kama. Pumantay ito sa akin. "Everything will be fine," sabi nito. Hinawakan nito ang tiyan ko at yumuko upang halikan nito. "Baby, kunting panahon na lang makakasama ka na namin. I hope hindi mo pahirapan si mommy kapag lalabas ka na, okay? For now, habang nasa tiyan ka ng mommy mo, comfort mo muna siya by kicking her tummy so that she will be reminded na nandyan ka at kasama ka niya." Tumaas muli ang tingin nito sa akin. "Me love, tutulungan kita. Pagbabayaran lahat ni Demetrio yung ginawa niya sa kumpanya, sa daddy mo at sa aming pamilya. I will not tolerate his bad doings." "Thank you, D love. I really appreciate your effort to help me. I love you." Ako na nagkusa na bigyan ito ng halik. Nginitaan ko ito at niyakap. Austin started to dig everything about the company. May mga inutusan nito mga tao na ngayon ko lang narinig. Ang dami itong tinatawagan. Hindi ko na nga masyado maintindihan kung ano ba ang mga gusto niya ipagawa. Ang sabi niya lang sa akin, magtiwala ako sa kanya. At syempre, yun naman ang gagawin ko. May tiwala ko sa kanya. "Austin, halos lahat ng letter nabasa ko na. Itong memory card na lang ang hindi ko nakikita. Can we take a look?" "Wait, kukunin ko lang yung laptop." Sagot nito sa akin. Lumakad itong pabalik sa kwarto at pagbalik nga nito ay dala na nito ang laptop. Ilang minuto pa ay nabuksan na iyon. Si Austin na nagsaset up ng memory card upang ilagay doon. Pag-access sa computer, ang file name na lumabas ng memory card ay Jara Mendez. Yes, pangalan ko ang lumabas doon at sa tingin ko'y si Daddy na rin ang nag-rename noon. Maybe lahat ng ito ay planado na at matagal na niyang ginawa. Pag-open ng file, puro mga video ang lumabas doon. Iniisa-isa naming panoorin ni Austin iyon. Napatawa pa kami ni Austin dahil mga video iyon na magkasama kaming tatlo nila mommy and daddy. Yun ang mga panahon na masaya kami at buo ang aming pamilya. Sa kalagitnaan ng video file, isang scene ang pumukaw sa atensyon namin ni Austin. Ikinagulat namin iyon dahil kuha iyon sa kotse ni daddy. Inaaway siya ni mommy at sinasaktan nito. Base sa date, ilang araw lang ang pagitan nito nang magpakamatay sa daddy. Tahimik namin pinakinggan ni Austin ang pag-uusap ni mommy and daddy na nasa video. "Adrian, wala ka naman magagawa kung hindi ang sumunod sa kanila. Mapapahamak kami ng anak mo kapag ipinaglaban mo pang gusto mo," sabi ni mommy. Galit na galit si mommy at panay-palo nito kay daddy. "Bakit ko aaminin ang bagay na hindi ko naman ginawa? Wala akong kinalaman sa mga ibinibintang nila sa akin. Isa akong marangal na engineer at hindi ako naglustay ng pera ng kaba ng bayan. Mahal, luminahon ka naman. Kapag inamin ko ang kasalanan na hindi ko ginawa, makukulong ako. Mahihiwalay ako sa inyo ng anak mo. Mapapahamak ang mga kasamahan mo sa trabaho kapag hindi ka pumahig sa gusto nila."
Nag-iba ang postura ni Daddy nang marinig ang sagot ni Mommy. Pamilya ba natin ang iniisip mo o si Damian? Napailing si Mommy at hindi makatingin ng diretso kay Daddy. Georgina! Nagsimula nang umiyak si Daddy. Alam ko na lahat. Matagal ko nang alam ang relasyon niyo ni Damian. Nagbubulag-bulagan ako dahil ayokong iwan mo kaming dalawa ng anak mo. Ayoko masaktan si Jaira dahil sa maling desisyon na ginawa mo. Okay lang na ako masaktan pero wag lang ang anak natin. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Kung ano-ano binibintang mo sa akin para pagtakpan ang kabalian na ginawa mo. Huwag mo na ikaila. May pruweba ako at kinausap na ako ni Damian. Pikit mata kong tinanggap ang ipot sa ulo ko na kagagawan mo. Hindi ako humadlang sa relasyon niyo. Georgina, lahat. Hilingin mo na sa akin, wag lang ang pagtatanggol sa akin sarili. Dignidad ko na ang pinag-uusapan dito. Dignidad mong iniisip mo? Pero ang kahihiyan ay binigay mo sa amin ng anak mo, hindi mo iniisip? Mas mabuti pa na nakasama ka na lang sa mga namatay para hindi na nagiging miserable ang buhay namin ng anak mo. Sana isa ka na lang sa nawala. Yan ba magpapaligaya sa'yo? Ang mamatay na ako. Matatahimik ba ang buhay niyo ni Jara kapag nawala ako? Georgina, ano bang nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ka? Bakit nawala ka sa tamang landas nating dalawa? Umiiyak si Daddy nang isagot iyon kay Mommy. Masisisi mo ba ako? Si Damian na nagpuno sa kakulangan mo dahil masyado kang tutok sa trabaho. Masyado mong pinagtutuunan ng pansin ng pangarap mo. Hindi totoo yan. Lahat ginawa ko para sa pamilya natin. Kulang pa ba yun? Oo. Kulang na kulang. Si Damian lahat maibibigay niya sa amin. Lahat ng gusto'y namin ni Jara. Kaya niyang ibigay. Adrian, sawang-sawa na ako sa ganitong klaseng buhay. Pinangako mo sa akin na maragyang buhay, pero ito na ba yun? Pabayaan mo na kami ng anak mo na sumama kay Damian. Mas mabibigyan niya kami ng magandang buhay. Mas magiging masaya pa ako kung mawawala ka na lang ng parang bula. Kesa patayin mo kami sa kahihiyan. Bumaba si Mommy ng kotse. Naiwan si Daddy na luhaan at puno ng pigati dahil sa mga sinabi ni Mommy. Kumirot ang puso ko sa narinig ko. Basta naisip ni Mommy na mamatay si Daddy para lang iligtas ang kabit nito. Mas pinili niyang tulungan ng mga taong yun kesa sa kanyang asawa. Nalumo ako. Parang nawalan ako ng buhay sa mga narinig ko. Ito bang sinasabi ni Engineer Abad? Si Mommy? Siya nagtulak kay Daddy na mamatay na lang. Bulong ko. Napakuyom ang aking palada. Hindi ko mapapalampas ang ginawang ito ni Mommy. Haharapin ko siya. Silang dalawa ni Tito Damian. Kailangan ko makausap si Mommy. Matigas na sabi ko kay Austin. Mula sa laptop ay lumipat ang tingin ko kay Austin. Austin, hindi ko kayang tanggapin na mismo ang nanay ko ang nagtulak para kitlin ni Daddy ang buhay niya. Hindi ko to kaya, Austin. Humagulhol ako ng iyak. Sobra-sobra dinanas na ko walang hiyaan ni Daddy. Wala silang awa. Bakit nila ginanito si Daddy? Hanggang sa huli ng kanyang buhay, mas pinili niya pa rin ang kataksalan ni Mommy kapalit ng kanyang buhay. Jordan is willing to sacrifice everything para sa inyong pamilya. Masyado lang inabuso ng Mommy ang kabaitan niya dahil alam nito na mahal siya ng Daddy mo. Jara, may kabayaran ng lahat. Naniniwala ako na babalik din sa kanilang kaparusahan na nararapat sa Mommy mo at sa mga taong nagwasak sa inyong pamilya. Bakit nila ito nagawa? Wala na ba silang puso? Tanong ko kay Austin. He can't answer that, Jara. Choice nila ang nangyari at tinahak nilang landas. Maybe they are brave enough to hurt and harm other people para sa kanilang pansariling kaligayahan. Niyakap ko na mahigpit si Austin. Inilabas ko lahat ng mga nararamdaman ko sakit. Sakit na kailan may hindi mabubura ng panahon dahil sa pigati na dulot sa akin. Maaaring lumipas na ang taon pero dadating at dadating ang panahon na lahat ng katotohanan ay namamayani. Mommy, please. Forgive me. Hindi ko kayang tanggapin na isang katulad mo na walang puso't kaluluwa. Sabi ko sa aking isip. Noong maliit pa ako, I really idolized her for being the best mom and wife
all over the world. But, magbabago pala yun. Siguro nga hindi natin mapipili ang magulang natin. Lalo na ang babaeng nagluwal sa atin at nagbigay ng buhay pero may hangganan ito. Reminiscing everything back when I was kid is indeed amazing. Kaya lang naging mahina si mommy at pinili ang mali kaysa itama ang pagkakamali. I was too young when my parents passed away. I'm really longing for their love and presence pero paano? Wala na sila. I thought mas masaklap at mas masakit ang dinanas ko nang mawala ang mga magulang ko pero nagkamali ako. Sa pinagdadaanan ngayon ni Jara, mas masakit ang nararamdaman niya ngayon. May natira nga siyang magulang pero hindi ito nagpakananay sa kanya. And the worst thing is, nagawa nitong hilinging mamatay ang dati niyang minamahal para sa pansariling kaligayahan. My eyes are full of anger. Makitang nasasaktan si Jara ng ganito, doble ang sakit na nararamdaman ko. Bakit nga ba may mga magulang na katulad ng nanay niya? Maswerte siya dahil si Jara ang anak niya. Madaling mahalin at bukod pa roon, she is exceptional in everything. From afar, tinitingnan ko si Jara na nakaupo sa garden. Pinapakain nito ang mga isda sa fish pond. Kitang-kita sa mata nito ang lungkot at pangungulila. Hindi ka ba naboboring sa ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Tumabi ako sa kaliwang gilid niya. Gusto mo bang lumabas tayo para malibang ka? Tumingin ito sa akin. Looking into her eyes is like cutting my heart into small pieces. Pwede ba nating bisitahin si daddy sa puntod niya? Sabi nito. Kagabi dinalaw niya ako sa panaginip. Ang saya na mukha niya. Unlike dati tuwing napapanaginipan ko siya. He's smiling at me na parang sinasabi niya na masaya na siya kung nasan man siya ngayon. He's always been there for you, Jara. That is your and our son's guardian angel. Siguro dinalaw ka lang niya para sabihin sa'yo na huwag ka na masyado mag-worry. Ngiti ko sagot sa kanya. Magpapalit lang ako, sasamahan kita. After a few minutes, nakaabang na si Jara sa tapat ng bahay. Nandoon na rin ang sakyan. Siya na nagpakuha sa driver. Heading to the cemetery, malalim ang iniisip nito. Ilang buwan ko rin hindi nadalaw si Daddy. I missed him so much. If I can go there, gagawin ko. Don't say that, Jara. Please, I'm here. With our upcoming child. Isn't it enough to stay with us and keep moving on? Sabi ko. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin sa sinabi ko. Ngising saad nito. I miss your smile, my love. Namimiss ko na yung makulit at masayahin na asawa ko. I'm sorry kung pati ikaw'y naapektuhan sa nangyari. I promise after this bottle, maayos na ang lahat. May plano na ako kung paano makakakuha ng ebidensya. Matalino si Demetrio at alam kong tinatago niya mga papeles na dapat itago. Jara, huwag ka muna gumawa ng hakbang. Hayaan mo na ako na ang mag-ayos ng lahat. Ano bang plano mo? Tanong nito. Okay, kung may plano ka na, sige gawin mo. Gusto ko na rin matapos sa lahat ng ito. Kakausapin ko si Mommy tungkol sa mga ibinigay ni Daddy. Don't. Kapag ginawa mo iyon, magkakaroon ng ideya sa Damian. Maaari niyang masabihan sa Demetrio na may nalalaman na tayo. Step by step, isa-isahin natin sila. But now, ipagkatiwala mo muna sa akin lahat. Unahin muna nating makakuha ng mga ebidensya bago natin harapin si Damian at ang mommy mo. Tama ka. Naisip ko rin yan. Kaya lang masyado ako nagpapadala sa akin damdamin. Hinawakan ni Jara ang kamay ko. I entrust you everything. Hindi ko gagawa ng maaaring makasira sa plano mo. Agad na pinuntahan namin ang puntod ni Daddy kung saan ito nakalibing. Ito ang unang beses ko nakabisita dito dahil hindi naman ako niyayaya ni Jara na pumunta dito. Finally, makikilala na rin ako ng Daddy mo. Sa ilang buwan na pagsasama natin, ngayon mula ako dinala rito. I'm sorry. Wala kasi sa isip ko. Alam kong busy ka at ayaw kitang istorbohin dahil mas importante ang ginagawa mo pero ngayon, pinararamdam mo sa akin na mahalaga ako sa'yo. Kahit pa marami ka nga asikasuhin, inuna mo pa rin ako. Thank you. Dala ang bulaklak ay inalay iyo ni Jara sa lapida ng kanyang ama. Daddy, I'm sorry. Alam ko nagtatampo ka na sa akin, kaya madalas mo akong dalawin sa panaginip. Daddy, look at us. This is my husband, and your future apo.
Hinawakan ni Jara ang kanyang tiyan habang kinakausap ang kanyang ama sa hangin. Daddy, soon, I'm going to build my own family. I promise you na ipaparamdam ko sa kanila kung anong pagmamahal na ipinaramdam mo sa akin noon. Daddy, ayoko na maging emosyonal masyado. But kahit papaano nagtatampo pa rin ako dahil naging selfish ka. Kalahating oras din kaming nanalagi doon. Nagkwento rin sa akin si Jara tungkol sa masayang nakaraan nila ng kanyang ama. Seeing her smiling again, I feel relieved and happy too. Ito lang naman ang side na gusto ko makita siya. Kapag kasi malungkot ito'y nasasaktan ako. Pagpasok ko sa opisina, pinatawag ko kagad si Uncle Demetrio sa office ko. Ilang minuto lang at nandito na ito. I need you to attend a seminar and meet some of our clients in Manila. You need to fly ASAP. Nakaredy na ang lahat. Our next project is big and important kaya hindi ito pwedeng pumalya. Understand? Bakit biglaan? I mean, dati naman nagpapaabiso ka sa akin. May pagkakataon na ikaw na rin ang ma-attend at kumakausap sa kanila dahil ayaw mong madisappoint kita. Kaya nga binibigyan kita ng pagkakataon. Direktor ka ng kumpanya. Bukod pa doon, ikaw lang ang pwede kong pagkatiwalaan. Isama mo si Carlos. Para matuto naman niyang anak mo na magpalakad ng isang kumpanya. Para naman magkaroon siya ng servis sa kumpanya ng ating pamilya. Napabuntong hininga ito. Alam ko labag sa loob niya ito pero kailangan niyang gawin. Ako ang nag-set up ng lahat. Hindi ako makakakilos ng malaya kung nandito lang sila sa kumpanya o malapit dito. 1 week is enough para halugugin ang engineering and procurement department. What? Will you disappoint us, Uncle Demetrio? Tanong kong muli. Paano bantayan project? Sino magbabantay doon? Ang project manager na ang bahala doon. Sagot ko. Nagpapagaling pa sa Engineer Abad, diba? Paano niya magagawa na maayos ang trabaho niya? No, hindi si Engineer Abad. Director, ang dami mong dahilan. Mas marunong ka pa sa desisyon ko. Bulyaw ko. Okay, uuwi na ako taas kasuhin ko na ang lahat. Magbibili na lang din ako sa secretary ko. You may go now. Sabi ng tauhan ko na nagbabantay sa mga ito ay nakaalis na ito at nakasakay na sila ng eroplano papuntang Maynila. Pinasubaybayan ko ito para siguradong hindi ito babalik kaagad. Kailangan kong gawin iyon para malaman ko rin lahat ng kanilang ginagawa. The next day, nagsimula na ako ipahalungkat ang mga papeles 5 years ago. Pinahanap ko ang project proposal, plano, mga resibo at lahat na maaaring makatulong sa amin. Binalaan ko din ang ibang empleyado na walang dapat na mag-report dito kay Demetrio o kahit na kay Carlos. May mga papeles kaming nakita at lahat nakadetalye doon. Original ang lahat ng iyon at walang duda na walang mali. Mahirapan kami ni Jara na patunayang nangurakot na sa Demetrio sa kumpanya. Kinanta ko ang dating supplier ng project at mayroon kaming meeting ngayon. Baka sa kanya ako makakuha ng sagot at ebidensya. Good afternoon, Mr. Morales. Bati sa akin ang may edad na matanda. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. 5 years ago, kayo ang naging supplier namin sa isang project na gumuho 5 years ago. Bungad ko. Mr. Henriksen, may kinalaman ka rin ba sa pangungurakot ng Demetrio at Damian sa kumpanya namin? Tell me. Inihagis ko mga papeles sa harap nito. Nandoon din ang contract ng kumpanya nila sa kumpanya ko kung saan naka-attach ang mga resibo at materyales na i-deliver nila. Namutla ito at hindi nakasagot kaagad. Mr. Henriksen, kung ayaw mong mapasama sa kulungan, you better answer me correctly. Gusto ko malaman ang lahat. Mr. Morales, sagot niya sa akin. I need an answer, Mr. Henriksen. Don't make me wait. Matigas kong sabi. Huwag niyo na akong idamay dyan. Makikipag-cooperate na lang ako sa inyo. Kinausap ako ni Damian tungkol sa project na iyan, pero hindi ako pumayag. Kaya lang tinakot ako ni Mr. Demetrio na maaari niya ipasara ang kumpanya ko sa isang pitik lang. Binantaan niya ako na sisiraan at ipapablacklist nila ako sa construction industry. Napilitan lang ako. Tell me, anong kabulustagan na ginawa niyo? Totoong resibong ipinareceive ko sa inyo. Ang mga materyales na nakasulat dyan ay totoo rin pero pagdating sa site, nakaabang na doon si Damian at nag-aabang. Nakakalusot ang materyales na dinadala namin kahit mali dahil kay Damian. Nakuha ko na ang sagot na kailangan ko. Tumayo ako pero pinigilan ako ng taong kausap ko. Mr. Morales, maawa naman po kayo sa akin. Pinagsisisihan ko na po ang ginawa ko at hanggang ngayon pinagbabayaran ang ginawa kong kasalanan.
Hindi ko inaasahan na aahasan ako ni Damian. Kinalaban niya ang kumpanya ko at nalugi ako dahil lahat ng kliyente ko inaagaw na niya. Parang awa mo na, Mr. Morales. Lahat gagawin ko. Don't worry. You have my word. Dahil nagsalita ka at inamin ang lahat sa akin, I'll give you a reward at yun ay ang kalayaan mo. Hindi naman ako kasing sama ni Damian at Demetrio. Of course, I need your cooperation. Titestigo ka sa ginawa nila Damian at Demetrio. Ngising sagot ko. Pagkalabas ko ng conference room, sinanyasan ko na si Eileen na paalisin na si Mr. Henriksen. Pagbalik ko sa opisina ay kinuha ko ang aking cellphone. Napangisi ako nang pakinggan ulit ang conversation namin ni Mr. Henriksen. Sa kabila ng ngiti ko ay ang nag-aalam na galit kay Demetrio. Pagkatapos namin pagkatiwalaan ng katulad niya at tanggapin sa pamilya namin, ganito na lang ang gagawin niya sa amin. Behind our back, kinakalaban niya kami. Uncle Demetrio, matitikman mo ang sarap at sakit ng ginawa mong panloloko sa amin. Magbabayad ka sa ginawa mo sa tatay ng asawa ko. Bulong ko sa aking sarili. Matibay na ebidensya na iyon para makapagsampa ng kaso. Ipapa-open ko ang case at isusuplong ang totoong salarin. Tinawagan ko sa Uncle Demetrio na ngayon ay nasa Maynila. Ito ang kanilang pang-apat na araw doon. Uncle Demetrio, congratulations! Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang pinagkatiwalaan ko na mag-handle ng client natin. He was so impressed at bilib na bilib siya sa iyo dahil sa katalinuhan mo. That's great. Thanks to you at binigyan mo kami ng opportunity. Actually, wala naman akong ginawa. Si Carlos talaga ang nakakuha ng project. Sa isip ko, pinagtatakpan pa niya walang kwenta niyang anak. Is that so? Dapat ko pala kayong bigyan ng reward dahil sa accomplishment niyo. Pagbalik niyo, I have a surprise for you. Masigla kong sagot. Kaplastikan lang iyon para hindi magduda ang mga ito. Pagbaba ng tawag, matalim kong tinitigan ang aking cellphone. Siguradong masosurpresa kapag balik mo, Uncle Demetrio. Kausap ko sa sarili ko. Everything is in order kaya sigurado na ang pagkapanalo namin ni Jara sa laban na ito. What I feel right now is exceptional. Pagsundo sa akin ni Austin sa engineering department, may dala itong bouquet ng bulaklak. Sinalubong ako nito ng halik at yakap. You seem in a good mood, D-Love. Of course, me love. Ikaw ba naman ang susunduin ko? Siyempre, kailangan magpa-impress ako. For what for? Mag-asawa na tayo. Pero parang nililigawan mo lang ako. Natatawa kong sagot. I should pamper and shower you with this kind of presents. Ayaw mo bang ligawan kita? Besides, kasalaga ng nangyari sa atin. Gusto ko naman. Kinikilig kong sagot. Hindi ba parang awkward? Dahil ang laki na ng tummy ko para sa paglalambing mong ganyan. Ito na nga ang bunga ng panliligaw ko sa'yo noon eh. Napangisi ito sa akin. You are special to me, Jara. Please, allow me to pamper you. Ngayon lang kita nabigyan ng bulaklak. Tatanggihan mo pa ba? Sagot nito sa akin. This is his first time na bigyan ako ng bulaklak at maging romantic sa akin. I accept the flower with my beautiful smile. Nararamdaman kong iba ang ipinapakitang kasiyahan sa akin ni Austin at hindi ko iyon nahulaan. Sa kotse, hindi ko na napigilang usasain siya. Tell me, Austin. Nakakatakot itong pagka-sweet mo. Baka may kapalit ito, ha? Biro ko. I'm happy because you made me happy. My love and my mom shop my child. Sagot sa akin ito. Hinaplos dito ang pisngi ko. I have a surprise for you, but you should hold your excitement. No more questions, okay? Ano yun? Masyado mo ako pinapa-excite. Malakas kong tawa. I surrender. Hindi na ako magtatanong kung bakit masayang-masaya ka ngayon. Basta, mamaya sabihin mo sa akin ng good news, okay? At siguraduhin mo talagang good news yan. Yes. Sagot niya sa akin. I'm holding my curiosity and thinking. Ipinagdarasal ko na lang na sana'y makauwi na kami kaagad para malaman ko kung ano ba ang good news na sasabihin niya. Back of my mind, naisip ko na related ito kay Demetrio at Damian. Kaya lang ayokong paunahan sila. Hindi ito ang pauwi sa bahay, D-Love. Sabi ko, nagpalingalinga ako sa paligid. Bago tayo umuwi, may kailangan muna tayong ayusin. Hindi nawawala ang maliwalas at magandang ngiti ni Austin sa kanyang muka. Tumahimik na lang ako at hindi na nagtanong pa. Nashock ako na huminto kami sa police station. Austin, anong ginagawa natin dito? Tanong ko. Natatakot ako. Taka, ipakukulong mo ba ako?
Tanong kong muli. Nanlalaki na ang mga mata ko ngayon. Of course, Dad. Come on, kailangan na natin pumasok sa loob. Pinagbuksan ako ni Austin ng pintuan ng kotse at inalalayan akong pababa. Sa loob ng police station ay dire-diretso na kami sa major office. Pagpasok sa loob, nandoon na nga ang major ng police station at inabangan si Austin. Hindi ako makapagsalita at inaantabayanan ko na lang ang susunod na gagawin ni Austin. Major Hernandez, thank you for accommodating me and my wife. No problem, Mr. Morales. Basta ikaw. Para namang hindi tayo magkaibigan. Anyway, ipinahanda ko na lahat ng mga papeles para i-open ang case ni Adrian Mendez. So, what I need now is yung evidence at yung taong titestigo. May kinuha si Austin sa bulsa ng kanyang coat. USB yun na iniabot kay Major. Nagtataka ako kung ano ba iyon. This is an important matter to my wife, Major Hernandez. I'm hoping na maayos natin ang lahat. I will give all the details sa kailangan nyo pagka-uwi na mag-ama. As for Mr. Henriksen, pupunta siya dito bukas to testify. Good. Talagang seryoso ka na gawin ito. Desidido ka na ba sa gagawin mong hakbang? I mean, baka maka-apekto ito sa pamilya mo at sa kumpanya nyo. Yes, desidido na talaga ako. Thanks again, bro. Babawi na lang ako sa'yo. Ngising sagot ni Austin sa seryosong kausap niya. Okay, you're the boss. Ngising sagot ni Major kay Austin. Ibig sabihin ba nito yung magkakilala ang dalawa? At bakit, bro? Anong koneksyon nila? Tanong ko sa aking isip habang nakatingin sa dalawa. Daanin natin lahat ito sa legal papers. Babalitaan na lang kita. Good night, Mrs. Morales. Sabi ni Major sa akin. Thank you. Kinamayan ni Austin si Major. Pagkatapos magpaalam ay umalis na kami. Sa kotse, minamasdan ko pa rin sa Austin. Ano ba nangyayari, Austin? Can you explain it to me? Hindi ko na kayang manahimik at pagmasdan lang ang nakakalokong ngiti nito sa muka. Later, me love. Sabi nito sabay kindat sa akin. Masyado kang pasuspense. Irap ko sagot sa kanya. Sabihin mo na. Pangungulit ko. I told you, later. Matigas na sabi nito. Inismiran ko siya. Ayaw talaga nito magsalita. Humanda talaga siya sa akin mamaya. Pagparada ng kotse sa hotel ay binulabog ko na muli ito. Love, sabihin mo na sa akin, ano ba yung pinag-usapan niyo ni Major Hernandez at anong koneksyon yung dalawa? Tanong ko. Kabrad ko siya sa fraternity noong college, kaya malalim ang pagkakaibigan namin. Ayoko lang na abusuhin ang connection ko. Sabi nito, anong pinag-usapan niyo kanina? Kaso ba ni Daddy ang pinabuksan mo? Pasakay na kami sa elevator pero hindi pa rin ito nagsasalita. Austin, sabihin mo na sa akin. Nauubusan na talaga ako ng pasensya. Ngumingisi lang ito na parang nangaasar. What do you want to eat? Mag-order na lang tayo sa kitchen? I won't eat hanggat hindi mo sinasabi sa akin na lahat. Pagmamatigas ko. Kung bahala. Kibit balikat na sagot nito sa akin. Kapag nagpumilit ka sa gusto mo, hindi mo malalaman lahat. Pangaasar na sabi nito. Austin! Bulyaw ko sa inis. Light me lang ang gusto ko. Magpaad ka rin ng soup. Dugtong ko. Actually, nagugutom na rin ako kaya sa ngayon wala akong magagawa kung hindi sundin ang gusto ni Austin. Mabilis kong tinapos ang pagkain ko. Hinintay ko sa Austin na matapos at sabihin ang lahat sa akin. Ang dami pa kasi nitong paligoy-ligoy. Ibinaling ko na lang atensyon ko sa telebisyon pampalipas ng oras. Ready? Bulong nito sa akin tenga. Napaayos ako ng pagkakaupo at ready na talaga akong makinig sa kanya. Please, sabihin mo na. Huwag mo na akong bitinin. Pagmamakaawang sabi ko. Here, sabi ni Austin. Hawak nito ang cellphone niya at binuksan niyon. Akala ko kung ano lang ang gagawin nito pero nang marinig ko ang pag-uusap nila ni Mr. Henriksen, napanganga ako. Pinakikinggan ko ang buong usapan. In fairness, nakakabilib dahil naisip niya iyon. Napaka-gifted child nito. Paano mo siya napapayag? Tanong ko kay Austin. Threaten and reward him. Ganun lang kadali. So, seryoso ka na hindi mo siya ipakukulong? Tanong ko. Blackmail lang naman siya. So, apparently magaan ang kaso niya at maaaring ma-dismiss. At least, nakakuha tayo ng information, di ba? Titestigo din siya sa atin.
Kalmado si Austin at nakita ko na confident ito sa nangyari at sa susunod pa mangyayari. I smile and give him a thumbs up. Thank you. What's the next plan? Tanong ko. Secret. Watch and enjoy your show. As of now, magpahinga na tayo. Isa lang ang sisiguraduhin ko sa'yo. Mabibigyan na ng hustisyang pagkamatay ng daddy mo. Malilinis na ang pangalan niya sa publiko. Are you telling the truth, Austin? Ayoko ng ganyang biro. Trust me, my love. Saan nito sabay halik sa akin? Can I get a reward? What reward? Tell me. Kung kaya kong ibigay, I'll give it to you. Hindi ako magdadalawang isip. Sabi ko. Excited pa nga ako. Nasa isip kong hihirit ito ng mga bagay na gusto niya pero iba pala ang i-request sa akin. My love, let's enjoy tonight. Can we? Ano ibig mo sabihin? Nagtataka ako na nagtanong. Nang maisip kong gusto niya na mangyari, pinalo ko ito sa balikat. Austin, huwag mo sabihin na... Please? Pagmamakaawa nito. I will not hurt her son. Dadandahanin ko, promise. Pero ang laki na ng tiyan ko. Hindi ka ba naiilang na makita ko na ganito? Para kaya akong butit eh. Kahit ako nga naaaswa sa katawan ko kapag nakikita ko sa salamin. Sabi ko, no, I'm not. Your body is perfect. You're so sexy and hot. Binubola mo pa ako. Can't you wait? Ilang buwan na lang naman. Tiisin mo na. Sumubsob si Austin sa dibdib ko na parang bata. Marahil ay gustong gusto na nito at hindi na kayang pigilan pa ang kanyang pagkalalaki. Nakakaawa siya ngayon. Masyado ako nagigilty. Sige na nga, pero isa lang ha. Nakita ko na biglang nagkaroon ito ng buhay at pinupog agad ako ng halik. Napayaw pa ako nang buhatin niya ako papunta sa kwarto. Paghiga niya sa akin sa kama, nakita ko ang mata nito na puno ng pagmamahal. Pagmamahal na noong unay hindi ko nakita. Maybe our love this time is genuine. I love you, Mrs. Morales. Napapangiti ako sa sinabi nito. Inaplos ko ang buhok nito. I love you too, Mr. Morales.